Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Good morning mga kaagri, naa naman dayta. Welcome sa atong laing edisyon sa atong tulumanon ani og kita. Good morning, Che. Good morning ni mo Sir Ken and sa ato ang mga followers sa atong programang Ani ug Kita, lain na sad nga edisyon sa ato ang programang Ani ug Kita, Sir Ken. Yeah, shout out nato sa ato mga televiewers karon nga nagtan-aw nato gikan sa Bohol, ang mga taga-Balilihan. Good morning mga taga-Balilihan, no? Ug ato ang mga suki diha sa tibuok probinsya sa Bohol, Cebu. Ug ato mga kaubanan dai sa buhat dinhi sa Cebu. Che. Yes. And of course, imo nang mention ng Bohol, Cebu. Of course, dinhi sa ato ang newly separated island. Kanang provinces na kay NIR na sila. Yes. Ang ato ang Negros Oriental and Siquijor na mga farmers and fishers. And of course, katong lain nato nga mga stakeholders. Yes, so kanang tanan. Good morning ninyo mga kaagri o good morning sa mga pay pagmata nila. Welcome sa atong edisyon karong buntaga adlawng Sabado, August. Saan na repeat? August 2. Ala, August 2 na day, no? Dali ara Dali kayo. na kayo. Hindi ko man sa August, September. Ala, dali Pasko na. So August 2 mga kaagri, og welcome sa atong tulumanon at tangin ninyo ang among ihatod kaninyo nga mga impormasyon nga nindot kayo karong buntaga. Kanang tanan din lamang sa Ani o Kita. Welcome back mga kaagri sa atong tulumanon nga maghatod kaninyong inspirasyon ug impormasyon dinhi lamang sa Ani ug Kita. Karong buntaga mga kaagri atong pagahisgutan ang mahitungod sa panghumayan, pahitungod sa usa ka local farmer technician, usa kini siya sa programa sa Department of Agriculture nga makatabang sa atong mga mag-uuma sa panghumayan. Ya usa pud ni siya ka membro sa Irrigators Association, no? Daghan siya gidala mo na siya tawo nga nag-wear og many hats, no? Og usab vice chairperson po ni siya sa ato ang Regional Agricultural and Fishery Council sa Central Visayas, Abtik, Ambungan og hands-on farmer gini siya way lain si Lito Albios. May buntag sir, good morning. Welcome sa atong tulumanon. Yes. Good morning. Kumusta man ato ang pananom karong mga buntaga? So far sa amuha sa lungsod sa Argao, wala pa may sige pa may pagtanom o pumayron kay karong adlaw gani nagpatiwas ko patanom sa amuang sa ako ang basakan kay ako lang gidalikyat ning ato ang mga programa nga ambit po nato sa mga kaubanan natong mag-uuma. Atong unahon paghisgot sir kay ikaw farmer man gyud kano ato hisgutan gamay kay para sa mga kaagri nato, no? Ang imuhang humayan, no? Okay. Unsa may imong gitanom nga mga variety, unsa imong mga technique, no? Unsa mga technology imong gi-adapt dito para mutaas-taas imong abot, no? Asa man dapit sa Argao? Ako rin ako sa Lamakan Argao, usa ka membro sa Argao System Irrigators Association Incorporated na ang numero 1 gyud namo as part nga ako nakaagi kog mga trainings niya usap pud ako ka agriculture graduate. Okay. Mayo day no kay nag-uma training sa dako sa ato sa ITI about sa ato ang rice production program. Ang importante gyud katong guide nato sa palay check. Ang siyam ka guide nato sa palay check mao gyud ipalo nato kay kana makahatag ka nato og mga
sumbanan sa pagpataas sa atong pag-ani. Ako isip usa ka mag-uuma hands-on LFT, gituman ako ang giagian sa pag-training at saka ako usa ka agriculture nga graduate. Ang pagpanghumayan naagyoy kita sa tinud-an ilang. Pero sa pagkakaroon sir Kian, amo lang gihandom gyud sa mga isip ako mag-uuma nga akong gihangyo sa ato ang gobyerno nga unta mausab bitaw ang budget nga allocation gikan sa regional, provincial o local sa mga munisipyo nga naay usa ka harmonization sa budget para nga 100% support sa atong mga inputs. Okay ra ka ay may anang presyo nga barato. Pero ang problema lang nato, natay 100% support sa mga inputs o other support sa agriculture, mga trainings kay makahatag manggod na og dakong impact og sa production unya malipay sad ang kabag-anan nga may minus-minus ang presyo sa atong bugas nga kada adlaw nato gigamit. Unya usab ang mga assistance pod nga madawat nga support other input o cash assistance sa ato ang sa RCEP na amantay gi-allocate sa mga magbabaol. Dako po kay ni gikahatag nato nga mga ayuda sa atong mag-uuma. Sa pagkakaron isip pod ako usa ka LFT technician, nagaagi ako og bantay piste training sa pagman o pag-observer sa tanang mga klase nga daotan nga mga mananak nga moatake sa humay o mga diseases unsaon nato pag-identify nga kini naa dako na kaayo og kadaot nga ikahatag kay ang importante nato nga sa early stage pa ma-identify nato daan ang disease of pest kay aron pod ang PCIC nga na-insure ng atong usa ka humayan dili pod kaayo ingon nga sige na lang taga-claim. Kay abi nato po sa tinud-anay lang ang PCIC intended for support program sa agriculture nato sa crops pero dili nato pahimuslan. Kay ngano kitang magbabaol kita may nahibalo sa sitwasyon sa atong tanom. Mao na nga vice versa kanang PCIC buffer lang na sa support sa ato ang mga magbabaol. Pero sa tinud-anay, ang magbabaol maugyoy nahibalo sa sitwasyon sa iyang pag-uma. Kay siya may nasinati, kay siya may nagatrabaho. Oo niya. Ang ato lang gud nga akong gihangyo nga unta sa atong programa ang marketing pong sektor nato within nga naa natay programa nga mapadangat sa Department ng Agriculture nga 100% support ang marketing pod unta mubalik ang gobyerno pagpamalit sa amo ang abot bitaw kay ang problema nato ani karon sa sitwasyon sa ato ang panghumayan ang mga middleman ra gyud na dato. Bitaw. Kay sila may magbuot sa presyo kung kitay mo baligya kit sila magbuot kung kitay mamalit sila gyapon magbuot. Mao na nga og ang tanan nga harvested crops nato nga produkto sa humay balik og palit sa gobyerno. Diin ang gobyerno nay mo baligya diha within the pinakaubos nga level nga unsay ilahang rekomendasyon sa presyo mao na nga pangmasang presyo. Kami malipay pud mi tungod sa support pud nga gihatag kanila in times nga dili mananami daghang stock dili pud mi maproblema kay na may gobyerno mo palit. Correct. Oo. Cycle lang ang system. Mao na akong gusto kay ang problema god natay mga programa sa gobyerno natay support. In times of marketing mabiyaan man ta kay to may traders nga magbuot. May mag-atang ba? Okay na may sila mga pautang dito nga makakuha kag kontrata nila. Di na makakabaligya nila kay na sila na may naggunit. Mao na nakaproblema ang gobyerno nato wala man ta ana. Kaya naatay mga loan program pero dili gyud ta ka-access og dali. Mao na kay syempre daghan makainag mga proseso. Nya usahay pud sir Kian makaingon ta nga as ako nga usa ka mag-uuma. Kini pod nga ato ang production area karon nagakagamay. Bisan unsaon nato pag-target og taas nga abot sa humay. Unya nag-hybrid ta, taas og abot sa reality lang ako sa kamag-uuma taas ang abot ang ato aron dinhi sa Region 7 within sa record lang ang problema lang kay ang atong mga basakan gihimo gitambakan na
Bitaw. Gilan conversion. Correct. Ang problema nato nakagamay ang atong production area. Mauna nga usahay ako as an LFT mo report ko nga ang tinugyanan jud untaan na ang DAR as ako pod nga RAPSE magbuhat og resolusyon og policy. Di man gyud in town madali og tubag sa DAR. Tinuod. Oo. Kitang sadi sa agriculture nagbuhat ta sa atong programa aron mulungtad ang atong programa para sa ato ang mga mag-uuma. Correct. Oo. Nya Yang dito gilan convert. ilahang gi-convert mo nay naka-problema ron Sir Gian. Nya ang akong gihangyo kay nakanaa naman ta sa una ga propose ko anang MAPDP kanang Municipal Agri-Fishery Development Plan. correct. Ang gusto nako untaan na mahimo ng ordinansa sa matag LGU i-incorporate sa CLUP para di na gid may labtan. So very good kay nang nindot yun atong bisita karon no kay suwito kaayo. So at least Sir Albios no nakuha gid nimo kung unsay problema didto unya wala lang nimo gikuha unsay problema imong giaksyonan no kay naago ka LFT ka naa pa ka sa RAPSE so daghan kay ka og kanang access ba nga makahatag ka og solusyon dako kay kag ikatabang Sir Lit no nga partner ka sa Department of Agriculture no ato hisgutan gamay to Sir Lit no kay murag daghan ka ita og nahisgutan no may gid ning farmer gid mismo no nga hands-on kay makaistorya gid tanan ba daghan kay kag nahisgutan nga mga problema. Number 1 katong sa budget harmonization no ang pasabot na to ana nga ug unsa to gihatag nga budget sa national government tugbangan po diri sa provincial o sa munisipyo para mapadayon nato tong imuhang kuan sa humay. Well nindot kay ni kay naata diri sa programa na basig na mga nakadungog unya pakatabang ta dihang dapita no hopefully nya ikaduha pud nimo nga murag concerns nimo katong land conversion which is dili ra gid ikaw may nagproblema na Sir Lit no daghan kay tag nagproblema na pero at least atong na take up na diri hinaot pa unta kadtong imong plano nga imong ipa-appeal sa ordinance nga i-incorporate sa CLUP nindot kay na karon pa na nato nadungog din higyot no. So hopefully Sir Lit nga pinaagi sa inyohang RAPSE imo po na ma-share sa uban para ma-encourage po ng uban nga masud ana no atong atong balikan tong imong pagka-LFT kay mo ni nakaingon nga nakasuhito kayo ka nakakuan ka dito sa imong panghumayan isip usa ka local farmer technician or LFT unsa may ato ang mga trabahoon ana dito sa Umahan Sir Lit. Sir Kian mayong buntag sa pag-usap kini ang akong trabahoon isip gyud nga gitahas kanamo nga LFT kami as ako ang area sa ako ang humayan gidimo nako na magkandak ni og kanang observation and evaluation sa amo ang tanom tapos naa gyud mi monthly report nga i-report sa ato ang Municipal Agriculture Office niya kada quarter ihatod man na diri sa ato sa PATCO ang report namo na ami mga gikandak ditong mga trabahoon sa within sa association nga mutabang mi sa mga naapektahan kung naa may mga dangan mo compute mi og pilay ko loss of damage kabalo na mi gitudloan na mi ana pag-compute sa loss sa pest og diseases nga damage kay pabansay-bansay pud mi ni Doc Akabal gyud dito mi sa Bohol sa pilar ni kang Sir Labonete, Sir Joe Labonete nga farm sa upat mi kaadlaw ditong gibansay-bansay sa Bantay Piste unsa ang pagkuha sa losses of damage kung ikaso na gyud og needed ba ta nga mo spray og chemicals na ani nga threshold level kay og excessive use gud pud sa chemical makadaot pud kanato uban pud sa ato ang ingkalot kalikupan kay kita atong gikaon number 1 yung sakitaan na og sige ta gamit cancer man gyud niya under sa Food Safety Act na kinahanglan man gyud ta nga we are kanang supporting sa programa para ang mga tao buhi mukaon sa ato ang humay dili pod apektado. Very good. Niya kami isip ako LFT naapod na kami gihatag kanamong mga katungdanan sa pag-monitor sa tanang rice area. Kami sa lungsod sa Argao duha rami pero dako-dako ko namong area. Dako ba kay rice area Argao? Niya ang among report base pud sa among obserbasyon kada semana may ga-validate kung unsay stages sa humay amo po nang i-record i-report po namo dinhi unsang mga
dangan o naamay dangan o sakit o unsay mga sakit. Okay, no? So atong tiwason paghisgot ng mga dangan, mga sakit sa humay sa pagbalik din ng tulumanon, ani og kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamay. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong ma-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Lain na sad nga good news and inspiring stories ang amo ang ihatod kaninyo pinaagi sa ato ang segment na bida ka biyahing probinsya o pabidang kabataan. Sa ato ang bida ka mga kaagri, amo ang ihatod kaninyo ang usa ka proyekto sa Department of Agriculture nga gitawag nato nga solar powered irrigation system dinha sa Carmen, Bohol. Diin nagkantidad kini og 7.5 million pesos nga gihatag nato sa usa ka kapunungan, no, kining gitawag nato nga Bicao Rainfed Farmers Association. Diin aduna kini 24 ka miyembro. Unya mga kaagri, no, sa paghatag nato sa proyekto sa nga SPIS, nilambo ang maong kapunungan o ang ato ang mga miyembro nga mga mag-uuma diin ang ilahang area or ang ilang rice field from 11 ni expand na siya og dako more or less ning agto na sa 25 hectares. Dako kaayo og naitampo or na hatag, no, nga kaayuhan ang maong SPIS. Mga kaagri, ato ang paminawon ang mga testimonials or unsa man jud ang kaayuhan nga nahatag ani atong proyekto nga SPIS. Mga kaagri, ani ata karon dinhi sa lungsod sa Carmen, Bohol, particularly dinhi sa Barangay Bicao. Diin ang Department of Agriculture Central Visayas adunay dakong proyekto nga gitawag nato og solar powered irrigation system. Kini ato ang proyekto mga kaagri, daghan ang nakabenepisyo na ato mga rice farmers ug ang ilahang umahan from 11 hectares ning expand sila tungod sa natagaan nato sila og irrigation system. Mga kaagri, kung inyohang paminawon na ay nagsaba-saba nga usa ni siya nga pump, no, tungod sa gihatag nga electricity ining ato ang solar powered system. Mga kaagri, uban ni ninyo, no, ug ato ang tan-awon ug unsa ang kaayuhan nga gihatag or napaambit sa ato ang Farmers Association nga gitawag nga Bicao Rainfed Farmers Association. Mga kaagri, uban nimi ug ato ang pagalantawon ang maong proyekto. Dali na. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan. Mga kaagri, kauban nato ang chief sa PPMS sa Regional Agriculture Engineering Division sa Department of Agriculture Central Visayas. Waylain si Engineer Noel Cahiles. Maayong buntag nimo, sir. Mayong buntag, Manse. Okay, sir. Naa naman jud ta dinhi sa usa sa pinakadako nga proyekto sa Department of Agriculture. Ang kanang gitawag nato nga solar powered irrigation system. Unya, ako pangutana, sir. Why in Bicao? Gibutang or gi-establish ang maong SPIS. So kani ato ang SPIS atong ibutang ni diri sa Bicao tungod kay daghan tag i-consider, daghan tag mga konsiderasyon. Una,
nakita na to na aduna siya potential area nga naa na existing rice bed, na po siya potential nga pwede ma-develop kung naa na SPIS. O ikaduha, naa siya dakong source sa tubig. So tungod kay SPIS man siya, kinahanglan ta nga na source, na service area, unya wala po siya surrounding nga mga kahoy nga malandong sa ato ang solar. Okay. Sir, pila man day ang kantidad sa maong proyekto? 7.5 million or more. Kaning ato ang system natay 60 ka panel. So ang isa ka panel tag 570 watts. In overall sa 60 mo collect ni siya og 34 kilowatts. So aside sa 34 kilowatts, ang atong system sa pump ang kinahanglan nga power 21 kilowatts lang ang kinahanglan. So dapat siya extra nga allowance sa actual operation karon. Bisan nga ni alas 7 dili pa kayo init pero mo gather na siya og energy. Time nga sa ingalon nga mura na igabon nga gamay, kaya ra siya nga padaron ato ang system. So how to maintain ang ato ang SPIS? After sa project, magkanda ko man taog training and seminar. So, ana napita mapaabot na to sa ato ang mga beneficiary sa recipient kung how to prevent ang mga preventive measures sa project. Okay mga ka-agri, inyo ang nabati no ang ato ang engineer gikan sa RAED sa Department of Agriculture 7. Din gihapon sa lungsod sa Carmen, Bohol, diin kauban nato ang ato ang municipal agriculturist si Ma'am Arlene Cabusaw. Maayong adlaw nimo, Ma'am. Maayong adlaw, Ma'am Che. Sa pag-validate nato, nagkinahanglan ang maong lugar ani nga maong nga project. Nagkinahanglan jud sila nga matabangan ang atong mga farmer nga tag-iyahan aning mga basaka no kay kanhi sige lang jud ning maughan sa ni sa ka rainfed area. Naatay maayo nga source sa tubig pero walay kapasidad ang atong mga farmer nga mulikop sa maong tubig aron mapa-irrigate. So naamang galing dili makasustain no tungod kay tako ang presyo sa krudo or uban pang mga fuel nga magamit aron maka-generate og kanang irrigation facility sila ka tubig sa ilang mga kabasakan. Have you noticed a behavioral change sa ilahang approach sa ilahang pagpapalay? One, grabe kaayo ang impact nato sa project nato sa DA. Thank you as always sa DA tungod ani nga project malipayo na no sa una halos wala jud sila makuha out sa ilang mga abot tungod kay kuwang ra sa ilang mga expenses at the same time matabla pa jud labi na og dili na jud makaya nila ang patubig kani nindot na siya kaayo nga project kay nakita nato no kani nga part wala jud ni nabasa kani adto din adto nga part permit jud na siyang maughan og tubig karon tan-aw nato healthy na kayo ang ilang mga kanang basa dayon ang atong mga mag-uuma usab gaan na no napadugangan nato pagaan ang uban nilang mga burden na ini survey adunay project ibutang dire nga ingon ani nga solar power ako dang gi-offer kay kami ra man gyapon ang makabenepisyo sa maong project dili kabayrag pila ka libo ang kalipay namo ini mga tanan sa among mga membro. Completed ang maong project last September 2024. Kung ato ang i-compare sir unsa man ang bintaha sa rain-fed and naanay irrigated? Kani mo mayo SPIS nga project mo gini para nako mabawas-bawasan man namong gasto sa mga diesel gawas sa panggamit sa basak nga magturtol. Katong gingon kaning diesel sir no sa katong gigamitan ninyo sa pump kani adto di ba pump pa inyong gigamit para ang inyong basakan mapatubigan. So nagamit mo og diesel. Ayo sa una kay sa paning among kapunungan nga aning kuan wag sa mami tubig ya karon hayaan naman kay makaani naman nara pwede nga mo supply og binhe. Nagpasalamat ko sa taga-DE, LGU Carmen nga hingabot ning proyekto unja naka-benefits kami sa among asosasyon. Niya naman niya ng tubig, mo taas among abot ug mo kita pa mi og labaw pa sa una. Sa part sa local government yung sa kanunay ban sa itong MA ug mga technician kami naglantaw nagsuporta sa mga ginagmay nga mga panginahanglanon sa atong mga para na ang mga magumama pa na kita buhing hero tungod kay kada adlaw ang tanang mga panginahanglanon sa tao while nga buhi pa ang tao gikan yun na sa produkto abot sa mga ka-agri inyo dyan nakita no ang usa ka proyekto sa Department of Agriculture ang atong solar powered irrigation system nga nahimutang diri sa
proyekto. Mga kaagri, uban nimi sa pag-ingon, sila ang bilang, kami ang bilang. Para sa Agri ug Kita. So mga ka-agri, no, nakita ninyo nung unsa jud ang mga kaayuhan sa SPISD nakahatag kini og patubig sa mga farm areas sa ato ang mga farmers dinha sa Barangay Bikaw. Ug sa biyahing probinsya mga ka-agri, garbo ang gihatag sa ato ang mga Young Farmers Challenge or mga kabatanunan nga nisalmot sa YFC didto sa National Competition sa Baguio City. Diin ang mga gipadala or mga finalists gikan sa Region 7, tulo kanila mga kaagri na himong champion. Way lain mga kaagri kini sila Dignity Lagunay nga taga Maribohok, Bohol, si Jennifer Gasatan nga taga Bilar, Bohol, and then si Roheliano Senita nga taga Bohol gyapon inabangga. Diin sila na nahimong nihatag og dakong garbo para sa Region 7, and of course aduna po special awards nga nakuha si Dignity Lagunay ug si Jimwell Alberta nga taga Negros Oriental. Sa ato ang tan-awon mga kaagri, ang kalihukan nga nahitabo didto sa Baguio City panahon nga gi-announce ang mga mananaog. Tatak sa mundo ng agribusiness mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, nagtakisan, naglaman at nagdinig. Ngayon, ating kilalanin ang natatanging inomasyon na huhubog sa kinabukasan ng agrikultura ng Pilipinas. Kilalanin natin ang mga bagong kampiyon ng mga bagong agrikultura. This is the Young Farmers Challenge Batch 2024 National Level Awarding Ceremony! Ang kabataan ang pag-asa ng bayan para sa masaganang bagong Pilipinas. For almost 5 years of implementing the YFC program, we have witnessed the transformation of many young lives. That is why, hindi na lang po tayong startup ngayon. Meron na po tayong scale-up, meron na din tayong intercollegiate. Naniniwala ako na ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan, kundi pag-asa rin ng agrikultura. Susi kayo ng modernong pagsasaka at ng seguridad ng pagkain para sa sambayan ng Pilipino. Ang nanalo ay totoo po si Tinan Kapi! Our food processing category awardee goes to the amazing innovation from Region 7, garnering an average final score of 91.21%, goes to goes to Blue This whole Young Farmers Challenge program from provincial up to national level has been a very exhausting yet very fulfilling journey. I am deeply, deeply humbled and I thank God for giving me this opportunity. I'd like to first and foremost thank also my parents, my siblings, of course the DA Region 7 team who really guided me and helped me create my business model canvas, create the concept, fine-tune the financials and so on. Moving forward, we want to put this money into good use. No? We pitched Tinibgan Be Reserve because we wanted to create a social enterprise that transforms climate action into livelihood, resilience, and biodiversity. So about all, I thank God na nakabot ko diri as a national. So I didn't expect to be the top one. Okay, ang ako lang yung i-pray is makamil ko sa
negosyo ay maraming challenges. You will go through a lot of challenges. Sobrang bigat minsan. Minsan nakaka-breakdown, minsan nakakaiyak. Pero we have our DA Ahmad, DA Amas. They are there to help us, to guide us. 500,000 is so big. And that will help us a lot in our community. Sa mga fisher folks po sa Bohol. And because of this 500,000, lilipad pa ng lilipad si Blue Cross Processed Foods Manufacturing until international market. Everyone, we just have witnessed a very successful and very happy. We're very proud to tell everybody that for the various category, at least 3, we came up as the winner. Winner because we ranked #1. Let me start with YFC Startup Production category. Their Dignity Lagunay from Marinbuok, Bohol. And we also have for the other processing category, the winner is Miss Jennifer Marie Gasatan from Bilar, Bohol. And of course, we have from the upscale category, Roheliano Sinita of Inabanga, Bohol. And we're also very happy to mention that we have another award for the Social Innovation Enterprise Special Award that was also received by Dignity Lagunay. And then the other one for the Young Farmer Enterprise, that's Jimuel Abiertos from Zamboanguita, Negros Oriental. First place, they have received an award for the upscale of 500,000 pesos. With the 2 categories, production and the processing category, each of them have also received a 300,000 pesos award. I'd like to congratulate and really for the hard work to Miss Jake Madrio, the Chief of the AMA Division, and of course to Joy Ibarita. Congratulations. We really have made it. We have made a mark, and that goes to say na more pa ang challenge sa ato because we have to be able to maintain, because for the first time out of the several categories, we really have garnered 3 out of the various categories. I also would like to encourage our young farmers of the region, to encourage our young farmers to take up the challenge. There is really money in agriculture. We in the Department of Agriculture are ready to support you along the way. So with that, I'd like to say congratulations, Central Visayas! Sheti Tabay, congratulations again. So mga ka-agri, no, nindot kaayo ang atmosphere dito sa kalihukan sa Baguio City diin ang tanan nga mga kabatanunan sa tibuok na nasod no sa ato ang country nag-usa dito, and then nagkuan sila kaning ilahang gikan nga kung matawag ba jud ang ilahang ngalan isip mga top 5 winners sa baong kalihukan ang National YFC. So sa ato ang kabataang pabida mga kaagri, lain lang gihapon nga Young Farmers Challenge nga si Genesis Luanian nga taga Argao, Cebu ang amo ang ihatod kaninyo. Diin siya ang owner sa Gency O Hong Kingdom Mushroom. Diin ang iyang produkto mga kaagri, oyster mushroom. Nya iya kining napili mga kaagri isip alternative food sa meat na products. And of course, iya nakita nga taas ug dako ang panginahanglan sa maong kaning mushroom nato diri. So mga kaagri, ato ang tan-awon ang business enterprise ni Genesis Luania. I am Genesis Colonia Luania, and I am the owner of Genesis Ohong Kingdom. Ang ako aday main product is oyster mushroom. Nakauna-una ko aning kani ako himuon nga enterprise kay it is an alternative to any meat product, substitute sa lain-lain nga mga meat. Then usap pasad sa ako ang nakita is taas ang demand sa mushroom, but
limit ra ang nag-supply. So nakauna-una ko sa kagalingon, why not mo venture ko ani nga enterprise, at least ma-fill in ako ang bisag gamay lang nga gap sa nanginahanglan ani sa mushroom. Naara po ko'y matagakan ani ako ang mushroom nga products. Isa kay ang ato ang diri nga co-op, which is the Pistalis Agricultural Cooperative. Naapod tay mga hotels and restaurants kung lokal lang naara diri sa Argao. Then at the same time mga chicharon producers like sa Karkar. At the same time, pwede sa mga household. Then, isa pa sad, pwede po na ako nga ma-market ang akong mga kauban nga mga YFC winners sa mga nag-produce o mushroom or nag-process sa ilang mga mushroom chicharons. Then, sa 80,000 nga gihatag sa DA nga grants, naka-renovate na ko sa existing facility. Then, at the same time, naka-produce sa pugko or palit na ko og initial nga fruiting bags. Few years from now, maka-income na ta, makabawi-bawi na ta aning ato oyster mushroom, pwede na po ta mo venture og lain nga products, which is mushroom gyapon. Pwede ta nga maghimog spices came from mushroom, mga compost nga mabiyaani, pwede ra po na nato siya mahimo nga fertilizer. Pwede ra po ta nga maghimog mga chicharon nga mga products in the near future. I want to grab this opportunity to give thanks to the DA for giving us the opportunity to join this Young Farmers Challenge, and I would like to encourage sa uban nga mga kabataan dira nga moapil ani nga program kay dako gid kani siya ikatabang. So if taraw ninyo na ani siya nga challenge, grab the opportunity kay wala ta kabalo. Like sa amoa nga wala na mo eskwela, through this sa program nga gihatag sa DA, ari mo asenso ang atong kinabuhi. O kana lang, daghang salamat. So mga ka-agree no, nakita ninyo no how good ang iyahang enterprise ni Genesis kining iyahang gi-produce nga mga oyster mushroom. So dako kayo siya og naitampo sa iyahang pamilya, sa iyang kaugalingon o sa iyahang community. So mga ka-agree, mao kato ang amo ang mga segment nga gihatod kaninyo ang ato ang bida ka biyahing probinsya o kabataang pabida. Mga ka-agree mo balik mi pipila ka pahinumdom. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambal-ini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga ka-agri. Usa to sa nahisgutan sa atong local farmer technician nga RAFC chair po dosab nga si Joselito Albios katong gitawag niya og palay check. So welcome back Sir Lit no. Kaning palay check manggod kanang na although common ni siya sa uban, bag-o po ni sa uban nga wa kay bawo no. Atong i-describe ka ni Sir unsa ni siyang palay check, unsaon ni siya paggamit kay basi makatabang pud ta sa uban nga wala pa kasuway. Sige. Sige, ako ning i-describe nga palay check, gikan sa K-check 1 hangtod sa K-check 9. Ang K-check 1 is the selection of varieties nga kinahanglan kita kun unsay atong preferred varieties nga ganahan jud sa atong mag-uuman nya eating quality nya marketable kung maibaligya man labing maayo gyud kining first nga check is the selection sa ato ang pagbinhi kay kita may nahibalo sa pagtanom ug unsa pod ang mga dangan unya nga mo takboy og diseases o mga sakit nga mo takboy aning klasiha sa ato ang variety. Unya kita man po ang sunod ani nga kay check 2 is kaning ato ang well level fields or land preparation. Kinahanglan pod nga ang ato sad nga umahan maayo pod ang atong pag till o pag ato ang pag
atiman sa ato ang umahan labi na gyud sa soil kung mahimo mag-undergo kita og soil laboratory kung mahimo gyud ma-check nato ang ato soil test, no? Soil test, oo. Naman po tayo programa yon sa Department of Agriculture nga RCM o unsay mga recommended nato niyang iabono naaman sad na mahatag man ang RCM o daghan ng pamaagi napay pamuitkit nga iuban nato sa pagtanom mao gyud na importante po ning land preparation nato nga sa check number 2 ang sunod ang kaning check number 3 sa diha na sa seedbed preparation or sa kaning sa ato ang pag-andam na sa ato ang saburan o pagkahuman na magbuhat na punta sa ato ang pag ready to transplant na pod kana labing importante gyud kana nga pagbuhat nato sa tamdanan sa palay check kinahanglan jud nga nasinati gyud na nato kay ang uban gud usahay makaingon po ta Sir Kian nga kaning mga edad-edaran na kay mostly ra bagyod sa atong mag-uuma karon is senior citizen na. Bitaw. Yung atong tudluan na kita bata mainsultuhan. Ingnon sila nga unami sa duyan. Og tudluan natong tinarong ilabi na gid kining pagtanom nga ang tagtanom sa ilahang tagod kinahanglang daghanon. Nakita ra ba sa kabag-uhan sa palay check is tag sa kalugas kun hybrid. Og sa inbreed kinahanglan kun mahimo gani kung maayo gyud ang pagbuhat nimo og saburan og nindot ang imuhang seedling kung mahimo pwede gihapog usa o duha ka buok ka punuan nimong itanom mas maayo po gyud unta nga kana makita gyud ninyo gyud ang nindot nga ani kung makitaan po ninyo ang tubo sa humay kung pila gyud ang ikahatag nga sipak o iyahang biang kay kanang biang mao man gyud mo hatag og daghan nga abot o kay ang iyang mother plant ana dili kay na siya nga modagko ang iyang luga anang uhay pero mas dagko og uhay ang sipak na niya kay kay mao man na ang average gyud kasagaran kung ako naga monitor man gyud ko sa ako kaning hybrid pinaka-ubos gyud nila is 14 tailors ang isa ka seedling. Kung inbred, kung motanom kag duha, naana na mo average na sila ang naana sa mga 15 o 16 ka punuan pero dili gyud kaayo siya kusog mo sipak basta inbred. Sa ato pa Sir Lit, ang sa hybrid ay di ba gi-recommend usa ra gyud. Usa ra ka punuan. Usa ka punuan gyud. So pila man ka buok mo average mo sipak ana 16? Naagi na dala siyang mother plant moabot niyo na usay 16 o 17 daghan dai no sa kalugas mao na nga kinahanglan pud ta sa ato ang hybrid system magdepende pud sa variety kay ang hybrid pud daghan man pud na sila klase-klase sa variety karon ang akong gitanom ron is US 88 kay nakita nako long grains ako nakatanom na pud ko nagbalik nibalik na pud ko karog US 88 kay taas mo abot niya eating quality long grains siya niya og ibaligya nimo kay sa mo agud di man mi mobaligya og fresh palay bugas man mas halinon siya mas halin ang bugas halinon siya niya balik ta sa ato ang palay check naa naman na kanang water management nutrient management o sa katong sa kuan sa insect pest and diseases management na namang gihapon na part man gihapon na sa palay check dayon sa katong sa harvest na management kinahanglan na pud taan na og sa harvest management karon pag coop up nato kay minus na pud ang mag-ani niya mga tigulang na ang mga lani kung mahimo ang ako pong suggestion ta gyud sa Department of Agriculture within sa atong rice program mamalit jud ta og mga harvester pero ayaw tong harvester nga dagko kaayo katulang gagmay ra gyud nga portable lang siya magamit pagdali pod in times of calamity labi na ron nga mag-anime karon nga cropping is September o October nga bagyo sa ato adri nga area ra ba kay mobali na ning habagat diyan na ang season sa typhoon nato o kaning mga ulan nagtaman maaptan mi intawon mahapla mas maayong madali nato pag-harvest kay ma-preserve naman nato tong uhay kaysa magtumba diha nga maghumol sa tubig moturok mao na nya problema pud ta inig human sa harvest ang ato na sad nga mga
post-harvest equipment. Numero 1, dryer, wala tay facilities. Ni ang akong gihangyo pod sa dryer unta, kung natay post-harvest equipment sa dryer, ayaw tong dagko kaayo nga capacity nga mga dryer, mechanical dryer, mo capacity lang tag 1 ton. Kanang 1 ton is multi-purpose use na siya, either rice or corn. Magamit na nato. Ayaw tong mga 4 to 5 tons, di man na magamit, gausik-usik. At least diri sa ato gagmay raman ang mga basakan, no? Dili kay dagko. Nya, ang atong utilization is naagyod mapakita gyud, unlike nga magbuhat og dagkong facilities nga dili magamit. Wala isulod. Dako pod kaayo og gasto ta sa kuryente. Sir, kiyan ako naka-obserbar man gyud pod ko, kay ako isip usap pod ka LFT og magbabaol. Needed pod kaay na natong mga post-harvest equipment nato karon. Nindot kayo itong imong gi-share, Sir Lit, no? Kay isugod, sag-o mong gini mo, Sir Lit, ang palay check gikan sa one nga tos tumboy na. Mo na yung sakto nga mga farmer na nakatuon yun. Ako lang pangutana ato, Sir Lit, sa imuhang variety nga gigamit karon katong US 88. Pila man na kabulan ra siya? 110 days. 110 days. So mga tulo ka bulan ra siya. Dali ra gyud kaayo. Unsa may mga common pest nga moatake anang hybrid? Ang hybrid good karon, ang kasagaran kung pest ang ato ang hisgutan, naagyod ng stem borer, within unta naamantay RCPC, pwede man ta mas earlier the better makaproduce ta aning atong trico. Kaning trico dako kay katabang na sa stem borer. Kanisan nga green leaf hoppers, kana mag-observe mo pod mi kung naghan jud kaayo need jud mo spray kay kanang green leaf hoppers o brown leaf hoppers, kaning green mo may carriers tong row. Oo niya, kaning brown leaf hoppers is katong sa seed, katong bag kanang sa tingalan light dili kanang born kanang sa tingalan ng mga laya pud ang iyang kanang buhay, kanang iyasan nga kaning dahon sa humay nga di na siya mutahop na mapugos siya o kahinog. Kanang sa tuingalan anang born nga gikuan natong pa-analyze na namo kay sa niagi na igo mi ana diri sa RCPC, pero so far karon nga sitwasyon namo sa pag-umana sa amoang basakan karon, nindot naman ang kuan, basin lang dili lang tumobalik nga mga diseases karon. O kay kami gud sa amo gi-practice gyud na namo nga calendar cropping namo nga target, kay dili mi gusto nga mag-iya-iyag tanom kay mas mudaghan ang dangan og ang sakit o dili magdungan. Naagin mi target nga cropping calendar based sa amo pong asosasyon nga gihangyo namo ang mga magbabaol, kay so par ang among magbabaol karon coordinated man mi kaayo, kay ang amo sad nga asosasyon within sa structure namo sa amo asad nga mga officer nagasigi pod mi og mga monthly meeting ug unsay mga observation didto ninyo i-report po dai namo para mabuhatan po namo report din sa MAW na mahangyo pod mi sa MAW mga technician nga kun mahimo bisitahan ni ug unsay ang ngayan natong buhaton ani kung naanay mga damage. Okay, so nindot kay ito, Sir Lit, no nya dinhing puntuha mga kaigsunan, mga kaagri na pupos na pod ang portion sa ato ang tulumanon, ari na po ta sa last gap atong paaboton kanang tanan na ibalik sa atong tulumanon ani og kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliining, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimo nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga kaagri, welcome back Che. Yes. Nindot kay itong nisgutan ni Sir Lito, no, katong mga pest, no, at least makahibaw ang mga farmers. O niya, inyo hapon nang gitudlo sa kauban ninyo, Sir. Yes, Sir, kyan ako mo ginang ipaambit sa among mga kaubanan kay gusto po namong makahibalo sila para dako po og ikatabang kanila.
Well, Liniche, napupos na po Yes, na itong portion. So nindot kay Yes. yang discussion kay daghan og mga hagit ang usa ka mag-uuma at the Labi same na sa time. humay. Oo. Okay, At the same time naa sad siya mga issues and concerns and naa say kanang nindot Na solution, recommendations, no? Dinhing punto Sir Let, ako ka pangayoan o closing statement o sa may imong ika-paambit or ika-advise sa atong mga mag-uuma nga nagtanaw na to karon. Ang ako lang ikapaambit nga padayon jud ta sa pag-uma nga kining atong pag-uma kada adlaw na to panginabuhi ni nato. So with that, daghang kay salamat sa pagbisita ni Salamat. Argaw, layo-layo ra ba no? Salamat sa real farmer gid nato karon mga kaagri atong gipaanhi kay para maka-share nila che. no? Yes, of course. Naalan sa gawin katong kini jud patatak jud ni siya sa ako ang alimpatakan Hindi kini nimo nga niya. makalimtan. Ayaw tamaya ang usa ka mag-uuma samtang mukaon patas. No? So saludo tatanan che sa mga Yes. farmers kasama ni Sir Lito, daghang kay salamat kay wala ni sila, wala kitay hanon. So saludo sa atong tanang mga mag-uuma. Boyno napupos sa sab ang laing edisyon sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa inspirasyon o impormasyon kanang tanan dinhi lamang sa Ani o Kita. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Nadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.